Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkainitan sa hearing ng Senado para sa budget ng Office of the Vice President nang imungkahing ilaan na lang sa mga ahensya ng gobyerno ang pondo para sa programa nito kung pareho lang sa iba. Sagot ng bise na pupolitika raw kasi ang budget. Ito rin ang tawag niya sa hearing ng tanungin tungkol sa kanyang libro na gagastusan ng gobyerno ng 10 milyong piso. Natanong din ng bise tungkol sa umunoy nilulutong impeachment complaint laban sa kanya at giit niya, hindi siya natatakot. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa mahigit 2 bilyong pisong 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, may ilang mga naging tanong si Senador Risa Hontiveros kay Vice President Sara Duterte. Ikukonsidera raw ba ng OVP na ilagay na lang sa line agencies ang pondo para sa mga proyekto ng OVP, mayroon din ang mga ibang ahensya tulad ng medical, financial at education assistance. Para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa. Sabi ng bise, sa karanasan daw niya kapag nakasalalay sa ibang ahensya na pupolitika raw ang kanilang budget. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Pero nagkainitan ng dalawa nang tanungin ni Hontiveros ang tungkol sa nilalaman ng children's book na sinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang estudyante. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Naungkat pa ang minsang paghingi raw ni Hontiveros ng tulong kay VP Sara nung mayor pa siya ng Davao noong 2016. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. 2, Madam Chair. Okay, 2. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. Natanong ang VP tungkol sa kanyang security. Ano na bang status? Ilan ang tinanggal na security? It was a targeted list. It was a political move. It was political harassment. Sa huli, pasado sa komite ang hinihiling na 2.037 billion na budget ng OVP. Pero bago matapos ang pagdinig, may hirit pa ulit ang bise. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines. Except, joke lang ma'am. Magandang hapon. BP talaga. Consistent, Madam Chair. Pagkatapos ng hearing, muling napunta sa politika ang usapin ng makapanayan ng media ang bise, particular tungkol sa umunay nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. It's openly discussed yung impeachment. Ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa
harassment nila. Di raw siya natatakot na ma-impeach. Wala naman daw talaga siyang plano nung tumakbo bilang bise. Kung hindi lang daw humingi ng tulong sa kanya ang magkapatid na sina Senator Amy at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. Nang tanungin kung nagsisisi ba siyang tumulong kay Pangulong Marcos, do I regret helping? Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Nakarating na sa Malaysia, Singapore at Indonesia si Alice Guo. Batay sa record ng mga immigration nila ayon sa ating Bureau of Immigration. Pero ang giit ng abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Guo, personal niyang nakaharap ang dinismiss na mayor noong nakaraang linggo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sabi sa Senado kahapon, July 18 pa nakalabas ng Pilipinas si dismissed Banban Mayor Alice Guo. Pero may taong nagsasabing nakaharap niya si Guo nito lamang August 14. Si Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Guo sa isang human trafficking complaint. Nagpaliwanag siya sa Department of Justice pero tumanging magbigay ng payag sa media. Sabi ng mga nakapulong niyang prosecutor na nakatutok sa Banban Pogo, pinanindigan ni Galicia na personal niyang nakaharap si Guo nang ninotaryo niya ang counter affidavit nito. Isang kaalan umano ang nag-ayos ng pagpapanotaryo. On August 14, 2024 at around 7 o'clock p.m., nung dumating siya sa opisina, nandun na isang Land Cruiser. On board is Miss Alice Guo. Nakausap sila ni Alice Guo dun sa baba ng kanyang opisina. Nakita niya at nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. Hininga ng sinumpaang salaysay ng DOJ si Galicia at anumang ebidensyang sinunod niya ang alituntunin sa pagnonotaryo, kabilang ang personal na pagharap ng taong nagpapanotaryo. Pero ang Bureau of Immigration nakatanggap na impormasyon sa mga immigration ng ibang bansa na wala si Guo sa Pilipinas sa petsa ng pagpapanotaryo. Bagamat walang record ng pag-alis sa Pilipinas si Guo, may record daw ang Malaysian Immigration ng pagdating ni Guo sa Kuala Lumpur noong July 18. May record din ang pagdating niya sa Singapore noong July 21. At may record din ang arrival niya sa Batam, Indonesia noong August 18. Yung most recent po is August 18, which is the other day lamang. Lumipat po siya, including her group po with Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, and Cassandra Leong, papunta naman po ng Indonesia. Batay sa intel ng immigration, may flight pabalik ng Pilipinas si Guo. Upon verification po, wala pong sumakay doon sa aircraft na yun, pabalik po ng Pilipinas. And it got us asking the questions na, bakit siya may ticket galing sa labas, papasok ng bansa, when our record states that she is still in the country? Bineripika pa nila ito, kaya hindi agad nasabi sa mga senador na nag-iimbestiga sa Pogo operations na kinasangkutan ni Guo. Posible rin umanong di dumaan si Guo sa airport kung saan may mga immigration personnel at sa halip ay sa mga backdoor o illegal na daanan kung saan hindi na immigration ang nakabantay. Kagaya po ng mga private airstrip and yung mga tawid dagat. So tingin po natin yun po ang inabuso ni Mayor Guo upang makalabas po ng bansa and to circumvent immigration. Ganun pa man, iniimbestigahan pa rin ng immigration kung mula sa hanay nila ang nagpalusot. Ultimatum ni Justice Secretary Boying Remulla sa kung sino mang immigration personnel ang may papel sa pag-alis ni Guo, lumantad na at magsabi ng totoo. Kung hindi, personal niyang aalamin ang nangyari, may masisibak at higit pa. Aalamin din kung may papel ang kampo at mga abogado ni Guo sa kanyang paglabas ng bansa. Sabi naman ng isa sa mga abogado ni Guo, kasi ako nag-reply ako sa sinasabi niya, assurance sa akin, sabi niya, nandito naman siya sa Pilipinas. Although personally, hindi ko naman siya nakita.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pinagsasaksak habang pauwi galing sa eskwelahan ang isang batang 10 taong gulang sa Rizal. Ang biktima, himalang nakaligtas matapos magtamo ng 22 tama ng saksak. Nahuli kamyan sa pagtutok ni EJ Gomez, exclusive. Sa kuha ng CCTV, kita ang babaeng iyan na tila nakatambay sa Adhica Street sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal, mag-aalas 11 ng umaga kahapon. Naglakad-lakad ang babae, umupo sa likod ng nakaparadang tricycle at saka bumalik sa inuupuan niya sa gilid ng kalsada. At nang dumaan ang isang batang lalaki, sinaksak niya ang bata sa likod. Sa ikatlong beses na saksak ay napahiga na ang biktima. May puntong saglit na huminto ang 18 anyos na sospek, tumingin sa paligid at saka dumali ng isa pang saksak sa bata. Tumayo at naglakad ang sospek at itinuro sa mga taong nakakita ang batang kanyang pinagsasaksak. Ang babaeng kitang tumakbo at bumuhat sa bata ay ang kanyang ina. Ayon sa pulisya, nagtamo ng 22 saksak ang biktima na kinilalang si Archie, 10 taong gulang. Bigla na lang nanaksak itong suspect sa isang walang kalaban-labang biktima. Using a bladed weapon, no? More or less 6 inches in length. Kwento ng ama ng biktima, pauwi na galing eskwela ang anak nang maganap ang krimen. Sobrang galit po. Blanco po isip ko. Siyempre bilang isang magulang masakit. Yung makikita mo na ginagawa sa anak mo, parang yung tago sa, sa puso mo, yung kirot, sakit. Himala na lang daw na nakaligtas ang bata na ngayon ay nagpapagaling sa Rizal Provincial Hospital System sa Taytay. Dalawa po dito sa pagkabila kanan at saka kaliwa, balikat. Tapos ito balik po itong kaliwa niya dahil dinaganan po, sabay sinasaksak siya. Base sa initial na investigasyon ng pulisya, masasabi natin parang wala siya sa sarili, no? And nung ini-interview siya ng aming investigator, ay paiba-iba yung sinasabi at hindi klaro. So there's something about the mindset ng ating suspect. Maaga raw nawala ng mga magulang ang suspect, kaya tinitingnan ng pulisya ang anggulong inggit. Bakit ka naiiyak? Iniwan po kasi nila ako kasi wala bata pa. Ng mga magulang mo. Tapos, bakit mo nagawa yun sa bata? Ano yung reason? Dahil po sa selos po. Hindi ko naman po kasalanan yung patuloy na nila. Nakadetene sa custodial facility ng Taytay Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Sunod-sunod na nagtumbahan ang 15 poste sa Marilao, Bulacan nang mabatak ang kawad nito ng isang dumaang truck. 2 ang sugatan habang daan-daanang nawala ng kuryente. Nakatutok si Oscar Oida. Maghapong kinumpuni ng mga tauhan ng Meralco ang mga nabuwag nitong poste dito sa Barangay Lambakin ng Marilao, Bulacan. Maghahating gabi-kagabi nang masabitan umano ng isang dumaraang 10-wheel dump truck ang mga kawad ng kuryente sa Mario Santiago Road. Sa tuloy na pag-andar ng truck, nahatak kaya nagsitumba ang 15 poste sa lugar. 10 sa mga ito ay poste ng Meralco. Sugatan ng isang motorcycle rider at isang siklistang nabagsakan ng lumaylay na kawad. Agad naman silang dinala sa ospital. Ang tumama naman sa akin yung wire. Napadapa ako noon. Akala ko naman, katapusan ko na. Kung nasaan naman po yung may-ari ng company ng truck, bayaran na lang po yung araw ko kasi ilang araw din po ako makapagpahinga na ito eh. Hiwalay pang abala ang mismong pinsala sa mga bumagsak na poste at epekto nito sa supply at komunidad. Hindi pa masabi ng Meralco ang halaga nito. Ang isang poste, kaya lang price lang ng pole, 15 to 20,000 yan. Kaya lang, poste lang yun, may labor pa, tsaka may mga attachments pa yan. At saka yung nawalan ng yung opportunity loss nito. Yun, yung nakikita ko mga posibleng maging charges niya. Tumangging humarap sa kamera ang driver ng truck nang kuhanan namin ng pahayag.
Umabot sa 800 pamilya ang nawala ng kuryente. Sa dami ng mga nabuwag na poste, ayon sa Meralco, hindi daw talaga biro ang pagsasaayos ng mga ito. Pero target nilang matapos ang trabaho bago mag-alas 12 ng hating gabi. Hanggat maaari nga sana habang maliwanag para hindi kami mahirapan sa restoration. Pero kung abutin man ng dilim, basta today, basta this day, yun ang target namin. Bago magtanghali kanina ay naibalik na ang kuryente sa ilang bahay. Pero hindi sa ilang lugar tulad ng kina Carlos Miguel. Wala, paypay ka lang talaga ng paypay. Tapos anong oras na nawalan kaya hindi din makatulog ng maayos. Mainit po eh. Ang ilan nga daw sa labas na ng bahay nagpalipas ng magdamag. Para magkaroon po kayo ng idea kung gaano kainit ang panahon dito kagabi, yung ilang mga residente ginawa ng makeshift na tulugan yung kanilang mga sasakyan. Para lang kahit papano, medyo presko. Kagabi, nawalan kami ng ilaw kaya dito na po kami natulog sa labas. Gumawa pa kami ng bahay-bahayan. Hindi kami nakatulog para magpaypay ng paypay. Hindi rin makadaan ang mga sasakyan kaya naglakad papasok ang mga mag-aaral sa lugar. Maayos na po kasi napakahirap po eh. Ang hirap po pumasok pag ganito po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Pumalag ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nang basahin sa Senado ang testimonya ng isa umanong inabuso niya. Humarap din sa Senado ang taga-suporta ng pastor na namatayan umano ng kaanak sa raid ng PNP sa compound ng grupo ni Kibuloy. Nakatutok si June Veneracion. Mainit ang naging tagpo sa pagitan ni Interior Secretary Benhur Abalos at mga opisyal ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig sa Senado kanina. Pumalag kasi ang abogado ni Kibuloy nang basahin ni Abalos ang laman ng testimonya noon sa Senado ng isa umanong biktima ng panggagahasa ng leader ng KOJC. You will have your time, Attorney Torion. Yes, I know that. This is part of the transcript of the Senate. That is improper. Order. This is my speech. You cannot tell me what is improper. This is my right. Order. I am the chairman. Please listen to me. Itinuloy pa rin ni Abalos ang pagbasa sa testimonya ng umano'y biktima. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. To quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Abalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That is also unfair on the part of Pastor Apollo Kibuloy who cannot actually also state his portion. Sabihin mo sa kliyente mo, sumuko na. Ang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay kaugnay ng umano'y labis na puwersang ginamit ng PNP nang isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy noong June 10. Nahaharap si Kibuloy sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act at kaso ng Qualified Human Trafficking. Kinontra naman ng Department of Justice ang sinasabi ng kampo ni Kibuloy na iligal ang 10 million pesos na reward para sa ikaka-aresto ng religious leader. Maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado. Sa pagdinig, iniharap ang isang taga-suporta ni Kibuloy na nawalan daw ng mga mahal sa buhay dahil sa takot at trauma sa ginawang raid sa KOJC compound. Namatay akong papa, namatay akong asawa. Unya, wa ba yung tao malasakit nga moingon sa kuha. Sir, pasensya lang yun kay trabaho na muna. Pero nanindigan ng mga PNP ground commander na hindi excessive force ang kanilang ginamit nang isilbi ang arrest warrant. I don't think that the majority, the voice of these people represent the majority of the people. They are but a simple minority protecting a fugitive. Ito ang pangalawang hearing ng Senado ukol sa umano'y labis na puwersang ginamit ng PNP nang isilbi ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pag-aaralan pa ng mga senador kung ito na ba ang huli o kailangang magpatawag pa ng isa pang hearing. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.
Pinalibutan ng mga barko, speedboat at rubber boat ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas na nasa Escoda Shoal. Pangamba ng PCG, magiging mahirap ang resupply mission kung ganyan ang sitwasyon. Nakatutok si Chino Gaston. Ilang oras pa lang ang nakakaraan matapos banggain ng China Coast Guard ang BRP Bagakay at Cape Engaño sa Escoda Shoal kahapon. Pinalibutan naman ng Chinese militia vessels, China Coast Guard at maliliit na speedboat at rubber boat ang BRP Teresa Magbanwa. Sa bilang ng Philippine Coast Guard, 5 rubber boat at 3 speedboat ang paikot-ikot at tila nagbabantay sa paligid nito. Sa di kalayuan, makikitang nakaangkla ang CGV 5202 at 4303 ng China Coast Guard, bukod pa sa mga Chinese militia vessels. Ayon sa PCG, ang maliliit na rubber boat at speedboat ng China ay kapareho ng mga nangharang at bumangga sa mga rubber boat ng Philippine Navy sa resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17 sa Ayungin Shoal. They are so afraid with their own narrative na we're going to reinforce our presence in Escoda Shoal and deploy additional vessel dito para samahan ng Teresa Magbanwa. Mula Mayo, ilang beses nang inirereklamo at pinaalis ng China ang BRP Magbanwa sa Escoda Shoal na nagbabantay sa umano'y tangkang reclamation doon ng China. At dahil limitado ang supply ng barko ng PCG, kailangan hatiran ito ng supply ng tubig at pagkain. Pero magiging mahirap daw ang resupply kung nakaharang na sa palibot ang mga barko ng China. As far as our enforcement is concerned, lahat ito ay alinsunod sa UNCLOS and of course sa 2016 Arbitral Award. Pero hindi ba tayo mahirap ang magbigay ng supply doon kung nakapalibot sila doon? Well, that may be a challenge but that is something that we are strategically considering pa. Para sa maritime law expert na si Professor J. Batumbakal, malinaw na interference o pangingialam na ang ginagawa ng China na posibleng ireklamo sa UNCLOS o iba pang tribunal. Unlawful interference in the legitimate maritime activities of another sovereign state in its own exclusive economic zone. It is directly contrary to the principles of the United Nations, especially against the threat and use of force, and it is also an act of coercion. Dagdag pa ni Batumbakal, ang mga agresibong taktika ng China ay taliwas sa pahayag na naghahanap ito ng mapayapang solusyon sa problema sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Mixed emotions in the Sparkle Stars at Kate Valdez at Michael Sager sa nalalapit na pag-ere sa GMA Afternoon Prime ng seryeng Shining Inheritance. Bukod sa ilang behind-the-scenes kwento, nag-share din ng dalawa ng status ng kanilang puso. Makichika kay Larson Jago. Alam niyo naman pong wala kami matutuluyan noon, di ba? Kinakabahan pero sobrang excited sina Kate Valdez at Michael Sager ngayong nalalapit na ang pagpapalabas ng series nilang Shining Inheritance sa GMA Afternoon Prime. Kinakabahan pero more of excitement, grateful and blessed po. I've really been praying na we have a right time, God's time to air. Sobrang minahal raw ni Kate ang karakter niyang si Ina, lalo't may parte ng kwento na talagang kinaawaan niya ang kanyang karakter. Dun po sa part na naghirap si Ina, yung nawala sa kanya lahat. And she doesn't know how to survive. Both of her parents nawala na. So she has to take the responsibility of her brother, which has special needs. Si Michael naman, sobrang nahamon daw sa mabibigat na dramatic scenes. Yung mga recent scenes po namin na kailangan iyakan, yun po yung weakness ko sa acting. But with the help of the director, with my co-actors, luckily nagawa po namin ng maganda and I'm just proud of that. Laking pasasalamat ni na Michael at Kate na kasama nila sa series ang veteranang aktres na si Connie Reyes. Marami ring kwento si Kate tungkol sa napakagandang friendship nila ni Kailin Alcantara na kahit pa nga marami silang eksenang bardagulan, hindi naapektuhan ang kanilang pagkakaibigan. Actually, dahil sa mga ganong scene namin, mas naging
comfortable kami sa isa't isa, mas naging close kami. Maski rin siya parang, sige, sampalin mo ako, may mga ganun eksena. Siyempre, gaganti si Ina, di ba? So, parang, pati siya, sige nga, gawin mo na para makaganti ka naman. Pagdating naman sa love life, happiness ko po, self-love. Pero hindi, masaya po ako, Tito Lat. My heart is happy, my heart is happy. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings.